Tapos na po sa ating orasan. Panahon na para magsimula tayo para sa ating Bible class. Okay? Welcome everyone. Manalangin muna tayo. Hilingan natin ang presensya ng Diyos na samahan tayo sa ating pag-aaral. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, Lord's Day today. And one of our first responsibility as a church is to gather and to study the Word of God, to open it and to learn from it. Dalangin po namin na Diyos na samahan niyo po kami sapagkat kung kami lamang ang mag-aaral mag-isa ay hindi namin lubos na maunawaan ang mga makalangit na katotohanan nito. Sapagkat sanay ang aming isip at ang aming pagkatao sa makamundong sistema na ito na makasalanan. Ang salita mo ay puro buhay at ginagamit mo ito para baguhin kami. Kaya po matagpuan niyo po ang bawat isa sa amin na willing not only to learn but to submit to the authority of your word. Ang tagapangaral ay samahan niyo rin, turuan niyo rin na magsalita lamang ng katotohanan na galing sa inyong salita at hindi po yung opinion lamang ng tao. Kung babanggit man ng karanasang pantao, ito ay upang gawing halimbawa ng katotohanan ng Biblia upang ito ay mas maging malinaw at mas madali namin maunawaan. Hindi upang itanghal ang kaisipan ng tao o ang karanasan ng tao ng higit kaysa sa katotohanan ng inyong mga banal na salita. Inihiling po namin na ang banal na Espiritu na kami ay samahan at turuan. At hinihiling din namin yung mga kapatiran namin na saan po sila makadalo sa aming Bible class. Kapag ito po ay pag-aaral ng mga pundasyon ng katotohanan para po sa isang iglesia na nagsisimula ka lamang. Tulungan niyo po kami na maluwalhati ka sa oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po natin tumayo. Umawit muna tayo ng isang hymn. Awitin natin yung See the Destined Day Arise. Hallelujah, Lamb of God, for sin
Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, we praise your name. Holy Jesus, grant us grace in that sacrifice to place all our trust for life renewed, pardon sin and promise true. Grant us grace to sing your praise round your throne through endless days, ever with the sons of light, blessing, honor, glory, might. Hallelujah, hallelujah. Lamb of God, for sinners slain. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, we praise your name. Hallelujah, hallelujah. Lamb of God, for sinners slain. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, we praise your name. Okay, tayo mo po. Pagpapatuloy po natin yung ating series about the leadership of the church, particularly biblical leadership of the church. So, konting review lang. So, malinaw sa mga una nating pinag-aralan na mayroong dalawang opisina na itinalaga ang Diyos para pamunuan ng kanyang iglesia. Dalawa lamang, hindi tatlo, hindi apat, hindi rin isa. Ang opisina ng mga elder at ang opisina ng mga diakono. So, ito po yung dalawang biblical offices at mga biblical leaders ng ating church. So, ako personally, hindi ako naniniwala na dapat ang mga diakono ay nasa ilalim ng mga pastor. No? Bagamat may mga reform na naniniwala dapat ang mga diakono ay nasa ilalim ng mga pastor. Pero ako mas gusto kong tingnan na sila ay pagkapantay na opisina na itinalaga ng Diyos para sa iglesia, pero magkaiba ang kanilang nature of service to the church. So, opisina ng mga elder ay itinalaga ng Diyos para maglingkod sa iglesia sa espiritual na kapasidad, pangangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos, at pananalangin. At ang mga diakono naman ay sa physical na kapasidad. Lahat ng may kinalaman sa physical, pananalapi, pagkain, mga properties, lahat yan ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga diakono. At siguro sumunod na level ay yung mga miyembro ng iglesia o yung tinatawag na kongregasyon. So yung mga elder at mga deacon, sila ay mga tagapangalaga at leader ng kongregasyon o katawan ng Panginoong Jesucristo sa isang lokal na setting, yung tinatawag nating local church. Yung authority ay ibinigay ng Diyos to reflect His own authority over the church. At ang mga leader na ito ang nilagay ng Diyos to not impose authority but to exemplify the authority of God. Ang ibig sabihin, ang mga leader tulad ng mga pastor at mga diakono, sila yung mga halimbawang tinutularan ng mga miyembro ng iglesia na sumunod at magpasakop sa otoridad ng Diyos, hindi sa kanilang otoridad. Bagamat mayroong pagpapasakop at respeto, nakikita natin sa pag-aaral natin ngayong hapon sa mga leader na ito, pero ang respeto na ito ay hindi nangangahulugan na pwedeng diktahan ng mga leader na ito ang mga miyembro. Pangungunahan. At bibigyan ng maganda at makadiyos na halimbawa, pero hindi didiktahan o hindi uutusan ang mga miyembro na ito. So kung meron mga dapat utusan, yung mga pastor at mga diakono, kasi sila yung mga servant leaders ng iglesia, sila dapat yung naglilingkod, hindi pinaglilingkuran. Kasi na sinabi ng Panginoon, siya na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So ganoon din ang example ng mga leaders na ito ng iglesia. So titingnan natin ngayong hapon ang
implication ng pinag-usapan natin last Lord's Day na kung meron naman talagang dapat nating tinitingnan na pastol ang iglesia, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pastor ng kanyang mga tao, ang Diyos ang pastor ng iglesia. Kumbaga sa technical term, ang Diyos ang shepherd, ang mga pastor, ang mga diakon, ang under-shepherd. Ibig sabihin, ang under-shepherd, nasa ilalim lang sila ng totoong shepherd. No? Ang totoong shepherd ay Diyos, at ang mga lingkod na ito na gumagawa at taga-alaga sa iglesia ay mga assistant shepherds lang yan. No? Kumbaga hindi pwedeng angkinin ng mga pastor na kami ang shepherd ng church na ito. The right term for them is under-shepherds. Ibig sabihin, ang Diyos ang example ng shepherding, at dapat yung mga shepherds, under-shepherds na ito, yung nakikita sa kanilang execution ng kanilang leadership ay yung katulad ng sa Diyos. Pinag-usapan natin yan last time, which we do not have sufficient time to review all of them. Ay yung implication ng pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday ito, no? Ang elder, o ang mga pastor, o mga overseers ng church, ang ministro ng salita ng Diyos at pastol ng iglesia. So, pastol ng iglesia. Ito yung topic natin ngayon. Ano-ano nga ba mga ginagawa dapat ng isang elder o pastor para sa iglesia? Meron ba sa inyo gustong magbigay ng halimbawa? Ikaw, Mitch. Sa iyong understanding, walang right and wrong dito, ano-ano yung naiintindihan mo na dapat ay ginagawa ng isang pastor sa iglesia? Nagtutulong ng salita ng Diyos. Okay? Ikaw, Ate Kata. Anong ini-expect dapat ng mga miyembro ng church sa isang pastor? Katulad yung sila na tutulong ng tamang salita ng Diyos ng araw sa bahay. Ano pa po? Kasi kita ng mabubuting gawa. Example ng mabubuting gawa. No, hindi lang yung ang tawag dito, binubugbog yung mga miyembro sa pagtuturo na kailangan gumawa kayo. So dapat yung mga pastor ang unang nakakakitaan ng mabuting gawa. Ikaw, Maui. Nag-oversee sa mga miyembro ng iglesia. So kasama sa pangangalaga ng isang pastor, no? Yung pagbabantay ng kaluluwa ng mga miyembro. No? Kasama po yun sa spiritual na kapasidad ng isang pastor. No? Na hindi lang naman po kailangan ng miyembro ang Word of God na mapakinggan. Kailangan din nila ng gabay, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na experience sa buhay nito. Halimbawa, kung ang miyembro ay may asawa, no, kasama rin sa pagiging tagapangasiwa ng pastor, no, yung pangangalaga sa kanilang pagiging mag-asawa. Kung ito naman ay kabataan, no, pangangalaga sa kanilang pananatiling malinis, no, bilang mga kabataan na mananampalataya. At marami pang iba. Kasama po yun, no, sa dapat nating inaasahan sa ating mga pastor. So, ang main idea po natin, no, sa ating pag-aaral ngayon ay ito. Ang isang elder o pastor ay tinawag upang pangunahan ng iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-aalaga sa bawat miyembro ng iglesia, at para maglingkod bilang mabuting halimbawa ng kabanalan. Para nandun lahat yung sinabi natin kanina. So yan ang pinaka-main idea, and this is basically what we should be expecting from elders. So susunod naman pag-aaralan natin yung deacons. So sa ngayon, elders na muna. So ano yung mga expectation? So ito, in general po ito. General terms yan na pinag-uusapan natin, nagtuturo ng salita ng Diyos. So kasama din yung pangangaral, of course, and kasama din yung pagbibigay ng payo. Kasama yung oversight dyan, counseling, pag-aalaga sa bawat miyembro ng iglesia, hindi lang nakikinig pag Sunday. Kasama din yung interpersonal relationship. Ang pastor ba ay dapat concerned pagdating sa hanap buhay ng mga miyembro ng iglesia? Of course. Ano? Dapat yan din binabantayan ng mga pastor, kinukumusta o kaya nagbibigay ng payo at maglingkod bilang mabuting halimbawa ng kabanalan. Okay, so leader nga. So ibig sabihin ng leader nasa unahan.
No? So, syempre, kung nasa unahan, nakikita lahat ang kanyang ginagawa. So, kasama po dyan yung kanyang holy and godly lifestyle. Okay, so, meron po tayong dalawang passage na pag-uusapan. Basically, may kinalaman sa mga elders ng iglesia. Una ay 1 Peter chapter 5, verses 1 to 5. Ito medyo mahaba, yun, Acts chapter 20, verses 7 to 38. Kasi yan yung farewell speech ni Apostle Paul sa church o sa mga elders ng Ephesus. At nagbigay siya ng maraming tagubilin dyan. Titingnan natin yung marami, yung mga detalye dito sa Acts chapter 20. Pero basahin muna natin 1 Peter 5, 1 to 5. And then siguro hatiin natin, siguro 17, ano yan, ilang ba equal na 17 to 38? 21 verses yan eh. Tama ba? So, 17 hanggang 25. And then 26 hanggang 38. Okay na siguro yun, rough estimate. Okay, siguro hatiin natin. Pabasa natin yung 1 Peter 5, 1 to 5 sa isa. Pabasa natin kay Shimea. Yan, kailangan ko palang i-mute ito. And then, Acts 20, 17 to 25. Siguro 17 to 27 na para medyo pabasa natin kay Moises. Acts 20, 17 to 28. And then, 29 to 38, 17, 29 to 38. Pabasa natin kay Gewel. Okay? 1 Peter 5, 1 to 5, kay Maymay, and then Acts 20, 17 to 28, kay Moises, and then Acts 20, 29 to 38, kay Geo. Okay. Basahin po natin. Hindi man natin makuha lahat, pero tandaan ulit natin isa-isa yung mga selected verses from these passages. 1 Peter 5, 1 to 5. Verse 1. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagtulusan ni Kristo, at bilang kabahalan ng kaluwalhati ang niyahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang awa ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na magbingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pelikan at hindi sa ulo, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa pangalan na makinabang, kundi may sigas. Huwag kayo ang Panginoon ng pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapalitan ng pastor, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na fruto ng kalwalhatian. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalamat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Okay, salamat. Acts 20, 17 to 28. Mula sa Mileto ay nagpasubo siya sa Efeso at tinatawag ang matatanda sa iglesia. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Ilalaman ito kung paano namuhay at kung kasama ninyo sa unang mula sa unang araw na kasunod ito sa Asya. Ang naglingkod sa Panginoon na buong kapakumbagaan at may luwa at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangkad ng mga Hudyo. Hindi ko pinakikita ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at kaya na tuturo sa inyo sa mga bahay-bahay. Nang nagpatotoo sa mga Hudyo, ay gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon bilang ng Espiritu ay patungo ko sa Jerusalem ay hindi man nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban ang Espiritu sa akin ay nagpatotoo sa akin sa bawat puso na sinasabing ang mga kaligala at kapilatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinutuloy ang aking buhay na malaga sa aking sarili. Upang magganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministero sinalukot sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ngayon nalalaman ko na kayo lahat na nilibot na pinangaralan ng kaharian na hindi mo makikita ang aking mukha. Kaya nga pinatotokan ako sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa tuloy at sinuman sa inyo. At pagkat hindi ko pinagkait ay pahayag sa inyo ang buong kapasyahan
makasiyahan ng Diyos. Ingatan niyo ang inyong sarili at ang mga kawad. Saka nililagay kayo ng Espiritu Santo ng mga pangasiwa upang makalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya na kanyang sariling dugo. Okay, 29 to 38. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang katawan sa kawat. At lilitaw sila mula sa inyo dahil kasamahan ang mga tapong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanya. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Hindi ko pinag-imputan ang ilak o ang ginto o ang damit ni Numan. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglilingkod sa aking mga kailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Na siya mismo ang nagsabi, hindi na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkatapos niya magsalita ay lumot siya at nanalangin kasama nilang lahat. At silang lahat nilang iyakan, niyakap si Pablo at siya'y hinagkan, na ikinalulungkot ng higit sa lahat ang salitang sinabi niya, na siya'y hindi na nila makikita pang muli. Pagkatapos ay kanilang inhatid siya sa bangko. Okay, maraming salamat. So, tulad ng sinabi ko dati, hindi po madaling maging pastor ng isang church. Pero napansin ko napakarami at napakadaling maging pastor ng mga churches ngayon. Nagsulputan para mga kabuti ng mga churches. Pero kung talagang siseryosohin natin yung mga turo ng Biblia patungkol sa ano nga ba ang dapat inaasahan sa isang pastor, napakabigat po ng responsibilidad. At makikita natin yan dito sa ating pag-aaral. Dito sa unang talata ng 1 Peter chapter 5, ano ang basihan ng pakikiusap ni Pedro sa kanyang mga kapwa elder? Bakit niya binanggit ang mga ito? Ano po sinabi ni Apostle Paul sa verse 1 ng 1 Peter chapter 5? Ang tinatanong dito, ano yung naging basihan ni Apostle Pablo ng kanyang pakikiusap sa mga elder ng Efeso? At bakit niya binanggit yung mga yan? Pakibasa nga ulit yung 1 Peter chapter 5 verse 1 para marimahin lang tayo kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul. At tinig, 1 Peter chapter 5 verse 1. Ngayon, bilang kapwa matanda, isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatian, niyahayag, ipinakikiusap ko sa mga magkakanulasan. Ano po yung mga binanggit niyang mga dahilan na kanyang pakikiusap o basihan? Paano yung pinakilala yung sarili niya? Paano pinakilala ni Pedro yung sarili niya? Isang saksi sa mga Yung una po, sabi niya, bilang kapwa matanda. Okay. Yung po salitang matanda dito, hindi po yung edad. No? Bilang elder. Bilang kapwa elder. So yun po yung isa sa mga basihan ng kanyang pakikiusap sa mga elder. Sinasabi niya na, katulad ninyo, pastor din ako. Okay, yung sinasabi niya. Kumbaga, ang kanyang sinasabi dito sa mga talata na ito ay hindi isang listahan lamang ng mga prinsipyo na hindi niya naman totoong naranasan. Kundi yung mga sinasabi niya dito ay bunga ng kanyang sariling karanasan bilang pastor din. Kaya siya nakikipag-usap sa mga kapwa niyang pastor bilang pastor. So nagkakaroon ng connection. So, hindi po parang teacher lamang na kumakausap sa mga estudyante, no, kundi pareho sila ng ng paraan ng paglilingkod sa Diyos, pareho sila mga pastor. Pangalawa, hindi lang bilang isang katulad din ng pastor, sabi niya, at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo. So, hindi lang po pinapakita na ako'y pastor, kundi sinasabi niya rin na ako'y di Kristiyano katulad ninyo. No? Na nakaranas ng, hindi lang nakaranas at nakasaksi, kundi yung pagiging alay ng Panginoong Jesucristo kung saan nagdusa siya, no? Nagbigay ng kanyang buhay, siya namatay.
Yun yung basihan ng kanyang personal na kaligtasan. Kumbaga sinasabi niya, ang pakikiusap ko sa inyo hindi lang bilang pastor sa pastor, kundi bilang Christian sa Christian. Hindi tayo alien pagdating sa experience ng born again, ang pagiging Christian. Kundi pare-pareho tayong Christian. Yun yung kanyang isang basihan, no, ng kanyang pakikiusap. And then lastly, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag. So bilang mananampalataya, hindi lang pastor sa pastor, hindi lang Christian sa Christian, kundi parehas din tayo ng hope, parehas din tayo ng pag-asa. No, katulad ng pag-asa na mayroon ang lahat ng mananampalataya na ang Panginoon ay darating at ang kaluwalhatian ay ihahayag sa panahon na iyon. Ngayon, bakit binanggit ni Apostol Pedro ang lahat ng ito? Bakit binanggit ni Apostol Pedro to? Ano bang purpose niya for writing to these elders? Gusto paalalahanan ni Pedro na itong mga elder na ito, dapat makinig sa kanya. No? At seryosohin yung kanyang mga salita. No? Di lang dahil siya ay pastor na katulad nila, kundi siya isang apostol ng Panginoong Jesucristo. No? Pananampalataya, pare-parehong mananampalataya, pare-parehong pastor, pare-parehong mayroong pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo. Pero mayroong isang pagkakaiba si Pedro sa kanila. Si Pedro ay isang apostol ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga mayroong authority si Apostol Pedro dito sa mga kapastoran na ito na kanyang sinusulatan. At I think sapat yun para itong mga pastor na ito pakinggan, no, at sundin yung kanyang mga payo. Binanggit niya doon sa mga sunod-sunod na talata. Kumbaga si Pedro, hindi siya nagsasalita dito as parang isang isolated person o isolated resource person, kundi isang tao na pastor din, mananampalataya din, pero ang kaibahan niya, siya ay isang apostol ng Panginoong Jesucristo. Na, ano ba ibig sabihin ng apostol? No, isa sa mga qualification ng isang apostle is na kita niyang personal at nakasama niya ng personal ng Panginoong Jesucristo nung siya nandito sa ibabaw ng mundo. So yun po yung isa sa mga main qualifications ng apostol. Kailangan nakita mo at nakasama mo ang Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa ibabaw ng mundo. Kaya na walang apostol ngayon. No? Kasi yun yung isa sa mga major requirement ng pagiging apostle. No? Hindi ka lang eyewitness, kundi meron kang personal experience na makasama ang Panginoong Jesucristo. Kung tutusin, 12 lang po yun, no, sa Biblia, yung totoong legitimate apostles ng Panginoong Jesucristo. Si Paul, kaya nga sabi niya, siya ay parang hindi hinog sa panahon. No? Kasi hindi niya naman nakasama ang Panginoong Jesucristo physically, pero nagpakita ang Panginoon sa kanya nung siya nag-resurrect na. Yun naman ang isa sa mga basis ni Apostle Paul kung bakit siya apostle. He was personally commissioned by the resurrected Jesus Christ nung nakita sila doon sa daan sa Damascus. And the point here is, si Peter, sa kanyang mga sinabi sa mga talatang ito, nagsasabi siya na mayroong isang otoridad, no, na apostol, na dapat pakinggan itong mga pastor na ito na kanyang sinusulatan. Para sa panahon natin, it's the same authority. Kahit wala na si Pedro, para sa mga pastor na katulad ko, itong passage na ito ay isa sa mga authoritative na kasulatan para bigyan kami ng payo, no, sa kung paano dapat kami magpastor, no, ng isang iglesia. Para sa church, ito yung isa sa mga dapat nating binabalik-balikan para suriin o evaluate ang ating pastor. No? May mga qualifications dyan, no? Dito sa passage na ito, 1 Peter 5:1-5, para suriin natin yung ating mga pastor sa ating iglesia. Ito yung authoritative sapagkat ito'y sinabi at sinulat, no, ng Apostol Pedro, at ito'y salita ng Diyos maging sa panahon natin sa kasalukuyan. Ano ang pangunahing tagubilin ni Pedro sa mga kausap niyang elders sa verse 2? Sabi sa verse 2 na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Verse 2 pa lamang, ang dami na agad.
requirements para sa mga pastor, no? Hindi madaling maging pastor. Ang unang binanggit dyan, no? Dapat matapat at regular sa pagtuturo ng mga katotohanan ng Biblia sa iglesia. No? Kailangan magturo ang isang pastor sa iglesia, matapat na magturo. Protektahan ang iglesia mula sa mga maling pagturo sa pamamagitan ng maingat na pagtuturo at disiplina. Kasama sa pangangasiwa at pangangalaga ng isang iglesia yan. Pag may mga papasok na maling turo, ang dapat unang tumatayo para ang mga ito ay labanan at harangin ay yung mga pastor ng iglesia. Hindi nga dapat member ang unang nakaka-detect ng false teaching sa loob ng church. Dapat pastor yun. Kasi siya yung tagapagbantay, tagapangalaga, tagapangasiwa. Nakakaya naman sa Panginoon kung yung mga member ang unang nakadetect. Pastor, parang mali yung turo na yun. Bago yung pastor. Diba? Ano pa? Pangunahan ng buong iglesia sa mga gawaing matapat sa salita ng Diyos. Bantayan ang kalusugan ng mga kaluluwa ng bawat miyembro. Tulungan sila sa kanilang mga kabigatan at pangunahan sa pagiging masunurin kay Kristo. Ilan lang yan? No? Ilan lang yan sa mga pangunahin na dapat nating tinitingnan at binabantayan sa mga pastor. Ano? At ito pong mga pastor na ito ay inuutusan, hindi masamang gamitin yung salitang inuutusan kasi may otoridad si Apostol Pedro bilang apostol sa mga pastor na ito na sinusulatan niya noon at maging sa kasalukuyang panahon. Sila inuutusan na ang kanilang pangasiwa ay katulad ng isang pagpapastol ng isang iglesia. Alam naman natin, napag-usapan natin ibig sabihin ng pastol na nakapang Sunday. Hindi lang po pinapakain ng pastol yung mga tupa basta-basta. Marami. At ang pinaka-ultimate niya, kailangan kayang ihandog ng pastol yung buhay niya para sa kanyang mga tupa. Para na ipakita yung kanyang ultimate care and love para sa mga tao ng Diyos. Kasi yung iglesia, hindi naman po yan binuo at pagmamayari ng isang pastor. Ang iglesia ay binuo at pagmamayari ng Diyos. Tagapangasiwa lang ang pastor, tagapagbantay lang ang pastor, kaya napakahalaga na mapanatiling ligtas at malusog ang iglesia dahil ito ay sa Panginoong Yesus. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3, ano-ano yung mga dapat at hindi dapat ginagawa ng isang elder sa kanyang paglilingkod sa iglesia. Sabi sa verse 3, tuloy lang natin yung verse 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan. From verse 2 to verse 3, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin? So unahin natin yung mga hindi dapat gawin ng isang elder o ng isang pastor ng church. Number 1, ang paglilingkod ay hindi dahil napipilitan lamang. Isang pastor, dapat hindi ka lang nagpe-prepare para sa Sunday, dahil gusto mo lang matapos yung Sunday. Okay? O hindi mo ito ginagawa sapagkat wala ka ng ibang option kundi gawin ito. Ano ang nagiging manifestation ng isang puso na gumagawa lamang dahil napipilitan? Ano yung nakikita niyong ugali ng mga gumagawa kasi napipilitan lang? O yung mga mayroong tao sa ilalim nila, ito Mitch. Ano nakikita mo sa mga tao pagka gumagawa dahil napipilitan lang? Parang hindi ginagawa yung best. Ha? Parang hindi ginagawa yung best. Hindi ginagawa, hindi binibigay yung best. Na parang matapos na yung trabaho, submit lang, makapag-comply lang, okay na. Ano pa? Ikaw, Moise. Ano yung nakikita mong attitude ng mga taong gumagawa kasi napipilitan Hindi lang? bukal sa loob. Ha? Hindi bukal sa loob. Napipilitan. Hindi, ano yung manifestation? Anong attitude yung nakikita mo kung hindi nga bukal sa loob at napipilitan lang yung kanilang ginagawa? Hindi masaya. Hindi masaya? Matapos na yung araw, matapos na yung trabaho, may tawid lang, okay na.
So hindi nag-excel sa ginagawa niya. Hindi siya nag-improve sa ginagawa niya. Dahil hindi nga siya masaya. Marami pang iba. So dapat ang pagpapastor din hindi lang ganun. Hindi na para makapag-preach, tapos na. Hindi na para matapos lang yung service, okay na. Tapos na yung Sunday, tapos na. Hindi ganun. Pagka kasi ganun na yung routine, napipilitan lang yun. Ano niyang ginagawa? Ano pa? Hindi naglilingkod dahil sa mahalay na pakinabang. Ano ibig sabihin nun? Hindi naglilingkod ang isang pastor kasi meron siyang ma-earn. Ano ba? Meron mga membro magbibigay sa kanya ng malalaking love gift. No? O kaya meron siya mga pinaglilingkuran na magpapadala sa kanya sa Australia. Ay, wala akong binabanggit Hindi naglilingkod ang pastor para sa mga gain na gano'n. Ano? Hindi naglilingkod ang mga pastor dahil para sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay, not for anything na matatanggap mo na magpapasaya sa'yo or magpapafeel sa'yo na may na-accomplish ka o may pagmamalaki ka sa ibang mga pastor o sa ibang mga miyembro ng iglesia. Hindi yun eh. Ano? Hindi po yun. Hindi po yun ang ating purpose why we are serving as pastors. Hindi nagiging Panginoon sa mga pinaglilingkuran. Ano ibig sabihin yan? No, hindi po ito company, no? Hindi po ito business na yung mga pastor yung CEO. No? Na kung ano yung gusto nilang mangyari sa church, dapat yun ang masunod. Kung ano yung gusto nila ipagawa sa mga miyembro, yun ang dapat gawin. Hindi po ganun ang trabaho ng pastor. No? Ang pastor po ay servant leader. Ang best example para sa mga pastor ay iba kundi si Jesus Christ. Hindi natin makikita ang Panginoong Jesucristo na nagmamando sa kanyang mga apostol na parang sila'y paswelduhin. Merong isang eksena, nakiusap pa nga ang Panginoon kung pwede, pumunta yung ilan sa mga apostol sa bayan para kuhanin yung kanyang sasakyan para pumasok sa Jerusalem. No? Natatandaan yung story niya. Hindi siya nagmando na parang binabayaran niya mga apostol, kundi merong tono ng pakikiusap. No? Hindi kasi ang Panginoon ay CEO, hindi siya boss, no? Hindi siya ang authority. Sa church, hindi po pastor ang authority. No? Ang salita po ng Diyos ang authority, kaya yung pastor, katulad ng mga miyembro, nasa ilalim ng salita ng Diyos. We are all under the same authority of the Word of God. No? Hindi po para mayroong hierarchy sa church, na yung pastor ang head, no? Na may mga church na talaga makikita mo sobrang respeto dun sa pastor kahit na mali na yung ginagawa, pinagtatanggol pa rin. Na para bagang ang kaligtasan nila nakasalalay sa reputasyon ng kanilang pastor. Mali na yan. Hindi ko naman po sinasabi na ang pastor ay alilain, no? Ng mga miyembro. Mali rin naman yun. Nakita natin, no? Sa mga susunod natin dadaanan dito. Ano yung mga dapat gawin bilang elder? Pangasiwaan ng mabuti ang iglesia. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan yung pastor ng Panginoon na pangasiwaan ng iglesia. Ibig sabihin, pangalagaan. Tiyakin na yung bawat miyembro, ang pinaka-goal kasi ng mga pastor is to make sure na yung mga members ay nagmamature sa kanilang pananampalataya. They are growing in their faith. Kaya nga siya nagpapakain ng Word of God, nagtuturo ng Word of God, nagpipreach ng Word of God, nag-exemplify ng Word of God, so that the members will grow. So yun yung, parang yun yung pamantayan ng kanyang performance as pastor to see if the church is growing. Ano? Kaya nga, para sa akin, paulit-ulit yung sinasabi para sa ating church, importante na pangalagaan natin yung unity ng church. Kasi pag yung church natin ay watak-watak, hindi na tayo lalago eh. Kasi ang paglago kasi ng description ng Bible sa church, paglago ng iisang katawan. So ibig sabihin, unity equals maturity. Ano? Para makita natin na yung church nagmamature, lumalago, dapat yung church manatiling united. Pagka nagkawatak-watak na yung church, hindi yan lalago. Hindi na lalago yung church na yun, masisira na yun. Okay. Kung mapiprevent niya naman yung masira siya ng tuluyan, mapapanatili niya lang yung kunwari church siya sa pandabas.
Pero ang totoo, hindi na siya nagmamature. Hindi na siya nag-grow. No? Stagnant na yung kanilang Christian life. Bukal sa loob ang paglilingkod, of course, yan ang kabaligtaran na napipilitan lamang. Dapat masaya yung pastor sa kanyang paglilingkod. No? Hindi yung, dahil ang konti ng support, malungkot lagi pag Sunday. No? Yung lapit, laging sumasayad sa semento. Nakalungkutan. No? Pero pagka marami naman tinatanggap na pera, masaya-masaya na. Lagpas na naman mga tenga yung ngiti. Lagi, pagka... Hindi tayo naglilingkod dahil meron tayo tinatanggap na malaking support. Ang Panginoon ang magsusupport. No? Ang Panginoon ang magtuturo sa mga miyembro to support you, the pastor, financially kung gusto ng Panginoon. Hindi yung pastor ang magpipilit. No? Kailangan ganito kalaki yung aming support. Pagka ganun, kumpanya na yun. Hindi na yung church. Business na yun. Ayon sa kalooban ng Diyos sa paglilingkod. So merong pattern yung ministry ng pastor. Hindi po ito dahil matanda ka na marami ka na experience. Yun ang susundin mo. At hindi rin naman yun ang titingnan ng mga miyembro na dahilan para sundin yung pastor dahil matanda na. Yung Word of God pa rin yung ating pamantayan ng paglilingkod. Masigasig sa paglilingkod. Diba? Masipag sa paglilingkod. Nakikita mo, siyempre, bilang leader ng church, at siya laging present sa mga gawain ng iglesia. Hindi man siya mamumuna, dapat present pa rin siya. Hindi nagiging halimbawa sa iglesia, sa kanyang salita, sa kanyang pamumuhay. Ito hindi perfect ng mga pastor, pero mataas ang pamantayan dapat sa mga pastor. Dapat you should be setting an example, diba, to your members. Yan ay universal truth. Kahit naman sa company, ganun din, di ba? Pagka team leader ka, manager ka, ganun din. You're setting an example. You're setting a set of examples for your employees to follow. The same is true with the elders of the church. Okay, 1 Peter 5:4, ano ang naghihintay na gantimpala sa mga matapat na elder o pastor? Ano-ano ang mga dapat na maging epekto nito sa kanila? Ano ba sinabi sa verse 4? Nasa pagpapakita ng punong pastor, walang iba kundi si Jesus Christ, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Eh, nagtanong, literal ba na magkakaroon ng crown? Yung mga pastor? I don't think so. No. Hindi literal na crown yan. Ano? Pero ako naniniwala na mayroong award, may reward yung mga matapat na mga pastor. Natatanggapin nila, no, sa kanilang punong pastor, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano dapat ang nagiging epekto nito sa mga pastor? Dapat na-humble sila na hindi anumang earthly gain yung ating reward, no? At hindi rin magagaling sa church yung reward. No? Di ba, usong-uso ngayon yung merong Pastor's Appreciation Month. Hindi po ako naghahanap ng gano'n. I don't need that. Ano? Kasi kung meron man akong hinahanap na appreciation from the Lord Himself, no? Sa aking paglilingkod sa Panginoon, He will be blessing me with more strength, extended life, so that I can serve more, wisdom para sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, bibigay niya sa akin through the power of the Holy Spirit. Yung makita ko yung appreciation ng Diyos by blessing me sa ministry is enough for me. Kasi pag pinipilit na sa mga tao ng church na, dapat meron kayong appreciation sa pastor ninyo. Masyado na mechanical yun. Hindi na masaya yun. Pero kung mag-uusa yung church, walang problema. Diba? Hindi naman kailangan ipilit yun. Kailangan lagay dapat sa kalendaryo ng church yun. Dapat pag ganitong buwan, Pastor's Appreciation Month tayo. I don't need that. No? Pag-pray nyo lang ako lagi, na lagi ako malakas pagka Lord's Day, pag prayer meeting. No? Okay na sa akin yun. May malaman ko lang na pinipipray nyo ako, mas malaking bagay na yun. Ma-appreciate ko na yun. Okay? Ano ang inaasahan sa iglesia tungkol sa paglilingkod ng mga elder o pastor? Ito, church naman. Kanina, pastor, yung may expectation. Dito naman, church yung mayroong expectation. Anong pag-ugaling kailangan upang magawa ito? Pakibasa mo yung verse 5.
Mami? First Peter 5:5. Bilis-bilisan natin konti para na-cover natin lang. Natago nyo na yung Bible ninyo, ha? Keep it open. Keep your Bibles open. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga kapagpakumbaba. Okay. So yung context ng lagi natin kino-quote na sumasalungat ang Diyos sa mga palalo, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ang context po nun ay yung pagpapasakop natin sa mga pastor natin. So ang inaasahan sa mga miyembro ng iglesia para sa kanilang pastor, magpasakop. At yung pagpapasakop po, it will require a lot of humility. Diba? Hindi kasi madaling magpasubmit, no? Lalo na kung yung pastor ay mas bata sa'yo. Diba yung mga eksena gano'n, no? Na hindi naman kasi lahat ng miyembro ng church mas bata kaysa sa pastor. May mga miyembro mas matanda sa pastor. Pero, ang sabi dito, across everyone na miyembro ng church, dapat mag-submit sa kanilang elder. Kailangan ng humility nun. Lalo kung mas matanda ka sa pastor, magsasubmit ka sa kanya, parang ako mo na nga lang yung pastor, it requires humility. Kaya sabi dito, God gives grace to the humble. Yun yung context ng verse na yun. Huwag natin laging gamitin out of context yung verse na yan. No? Na the Lord opposes the proud, He gives grace to the humble. Yung ino-oppose ng Panginoon na proud dito, yung mga miyembro ng iglesia ayaw magpasakop sa pastor nila. Yun yung ino-oppose ng Diyos. Diba sabi, God opposes the proud. Yun yung mga ayaw mag-submit sa authority ng kanilang mga pastor. Kinakaaway yung pastor, nilalabanan yung pastor, ini-slander yung pastor. Merong isang church, meron siyang dinisiplina ng miyembro. Anong basis ng discipline? Ini-slander ng miyembro yung pastor. At meron pang documentation na nakarating sa pastor na ini-slander siya. Alam niyo ibig sabihin ng slander, di ba? Yung sinisiraan. Nagsasalita ng mga pangit laban sa pastor pag nakataliko dito, ang tawag yung slander. Dinocument, may nakarating sa pastor, dinisiplina ng pastor, yung miyembro na yun. Kaya lang yung miyembro niya ayaw magpasakop sa otoridad ng kanyang pastor. Ano kung anong ginawa ng miyembro? Umalis sa church, sinama yung buong pamilya niya, ang dami nila. Mahigit 30 yata sila. Kaya split pa yung church. Bakit? Kasi ayaw magpasakop, walang pagpapakumbaba. Kasi it will require a lot of humility para sa isang miyembro na magpasakop sa kanilang pastor. And it will require you to love your pastor to do that. Diba? It requires love from the members for the pastor. Kung hindi mo mahal yung pastor mo, hindi ka magpapasakop sa pastor mo. Diba? Ano nangyayari dun sa ibang miyembro ng church dahil galit sila sa pastor, umaalis dun sa church, lumilipat sa ibang church. Pagka po ang isang tao, walang pagpapakumbaba, walang respeto sa elder, kahit sa church pumunta yan, ulit-ulitin niya lang yun. Kasi ito yung requirement para sa mga totoong Christian. Kung hindi ka Christian, wala ka talagang humility. You will oppose the servants of the Lord. At sabi dito, God will oppose you in return. Parang may threat dyan, di ba? Kung hindi ka magpapasakop sa pastor, nilalabanan mo yung kagustuhan ng Diyos. At kung nilalabanan mo yung kagustuhan ng Diyos, lalabanan ka rin ng Diyos. Nakatakot yun, ha? No? Babala. Pero as naman tayo, bilisan natin, no? Anong ibig pahiwatig ni Pablo? So, si Paul naman to, kanina si Peter. So this time, we're talking about Paul. Ano yung gusto ipahiwatig ni Paul sa mga elders sa Efeso? Sa verse 18 ng Acts chapter 20. Ayoko nang bumalik dito sa topic na ito, so try natin tapusin in 10 minutes. Acts chapter 20, verse 18.
Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo kung paano namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. So ano yung ini-imply ni Apostle Paul dyan sa verse 18 na yan? Bakit niya sinabi yan? Nalalaman niyo yung paraan ng pamumuhay ko nung dumating ako dito. Ha? Anong ini-imply ni Apostle Paul dyan? Ang paglilingkod ba ni Apostle Paul ay dahil sa kanyang material na matatanggap lamang na kapalit? Kita? O kaya iganding pala? Hindi. Para sinasabi ni Apostle Paul yan, nalalaman nyo na yung kasi sa mga sumusunod na talata, sinabi niya, kahit yung aking personal na pangailangan, sinuportahan ko, paano para? Nagtrabaho ako. No? Yung mga sinasabi ni Apostle Paul, hindi ako naglingkod na umaasa lang sa lahat sa church. No? Siguro nakita niya na hindi rin sapat yung kakayahan ng church para suportahan yung lahat ng kanyang pangailangan. So kaya po na-imbete yung term na tent making. Ginagamit ng ibang pastor yun tent making. Pero ang context ng tent making ni Apostle Paul, talagang literal na tent making, gumagawa siya ng mga tolda to support his daily needs. Pagkain, diba? Mga damit, pangangailangan niya, kung magkakasakit siya, gamot, mga libro, panulat, and so on and so forth. Pag bibiyahe siya, pamasahe. Hindi niya lahat hinihingi sa church yun. No? Nagtatrabaho siya kasi alam niya hindi kaya ng church bigay lahat So parang sinasabi niya, alam niyo na hindi ako naglilingkod sa inyo kasi lang meron akong tinatanggap. Malinis yung konsensya ko, parang sinasabi ni Apostle Paul na hindi ako naging pabigat sa iglesia nito. Tinulungan ko pa nga yung iglesia na magkaroon ng lingkod na kahit wala silang sapat na kakayahan na suportahan yung kanyang mga pangangailangan. So malinis yung kanyang konsensya, maglingkod siya ng hindi naghahangad ng kapalit. Ito medyo marami. Ano yung mga katangian ng paglilingkod ni Pablo? Hindi na natin babasahin yung mga talata na naglagay ako ng listahan dito. So ano yung mga katangian ng paglilingkod ni Paul? Number 1, naglilingkod ng buong kapakumbabaan na may pagluha. Verse 19. May pagluha, ibig sabihin may pagmamakaawa, may kaseryosohan, sincerity. Yung kanyang paglilingkod. Hindi balat kayo, hindi panlabas lamang o pagkukunwari. Ito mo talaga yung paglilingkod niya, yung puso niya nandun. Mahal niya yung mga tao na kanyang pinaglilingkuran. So siguro yung pagluha, kung mayroong kasalanan ginagawa yung miyembro, mayroong pag-iyak na pagmamakaawa na kapatid, kalikuran mo na yung kasalanan na yan. Dahil ayoko makita ikay parusahan ng Panginoon. So may pagluha, may pagmamakaawa. Pinapahayag ang lahat na kapakipakinabang nagtuturo sa publiko at sa mga pribadong tahanan. Verse 20. So pagdating sa pangangailangan ng church, hindi nagkukulang si Apostol Pablo. Binibigay niya lahat ng sa tingin niya mapapakinabangan ng mga miyembro at nasa Biblia. Si Apostol Pablo hindi siya nangaral dahil marami siya o mayaman siya sa karanasan. Totoo, hindi naman mayaman si Apostol Pablo pagdating sa karanasan. Dahil bagong mananampalataya pa lang siya, nangangaral na agad siya ng ebanghelyo. Diba? Hindi naman siya yung nagpatanda muna bago siya nagpastor o nangaral. Bago pa lang siya Christian, nangaral na siya. Kaya hindi siya mayaman sa karanasan. Pero, alam ni Pablo kung ano yung salita ng Diyos. Doon siya nakabase sa kanyang paglilingkod. Nagpapahayag sa lahat ng tao, wala siyang pinipili, Hudyo man o Griego, na kailangan nila magsisi at manampalataya. So, kung ilalagay natin sa panahon natin yan, dapat yung mga pastor, pagdating sa evangelism, hindi namimili. Kaya ko siguro, matalino ito, may pinag-aralan, dito ako may-share. Ay, ito sa mga taga-release, mga walang pinag-aralan yan, hindi ko pagtsatsagaan yan. Baka paulit-ulit ko na ipaliwanag, hindi pa rin nila maintindihan. Hindi gano'n. Hindi sa lahat ng klase ng tao, mga ngaral. Sa lahat ng uri ng tao, ipapahayag si Kristo. Walang pinipili. Ipinapahayag ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 27. Ano sabi sa verse? Gusto ko yung paraan ng pagsasalita dito ni Pablo. Sa verse 27. Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. The whole counsel of God. So ibig sabihin, si Pablo hindi siya pumipili ng mga bahagi ng Biblia na gusto niyang ituro at hindi rin siya pumipili sa mga bahagi ng Biblia na ayaw niyang ituro. Kasi hindi niya ituturo yun.
Halimbawa, pastor, alam niya na mayroong miyembro na ma-offend dun sa topic na yon. Hindi niya ipipreach yun. Hindi ganun si Pablo. No? Kahit alam ni Pablo na meron siyang kakilala ng miyembro na ma-offend, maaaring ma-offend dun sa ipangangaral niya bahagi ng Biblia, ipangangaral niya pa rin yun. Bakit? Salita ng Diyos yun. Walang karapatan ng isang pastor na piliin ang gusto niyang ipangaral at alisin o iwasan yung hindi niya gusto ipangaral. Kundi yung lahat ng laman ng Biblia dapat ipangaral. Baka mag-alisan sa church yung mga yan. Pag pinangaral ko yung ito'y kasalanan na dapat talikuran, ito'y kasalanan na parurusahan ng Diyos. Meron akong karanasan yan dun sa sinagoga. No? Nangaral ako at sinabi ko na sa mata ng Diyos, karumal-dumal ang kabaklaan. Diba nilapitan ako ng nanay, sabi na, yung anak ko dati umaattend dito, pero nung narinig ka, hindi na siya umaattend ngayon. Kasi yung anak niya bakla. Na sinabi ko, yung po bang sinabi ko wala sa Biblia? Nasa Biblia. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Salita ng Diyos yun Kung sinabi ng Diyos na siya'y namumuhi sa ganitong kasalanan, siya'y namumuhi. At wala akong karapatan na sabihin o iwasan yun na sabihin sa pulpito. Dahil lamang meron ako-offend. No? Hindi ko kailangan na may dumalo sa church, pero ayaw namang mapakinggan yung kasalanan niya. Ayaw kinukundina ng Biblia yung kasalanan niya. No? Hindi natin kailangan ng mga ganong attender. Hindi magiging Christian yung ganon. No? Ganun si Pablo, pinapangaral ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. Walang pinipili, walang iniiwasan. No? Ang iniiwasan niya po sa Pablo, magalit ang Diyos sa kanya dahil hindi niya pinangaral yung buong katotohanan. Kasi sinasabihan ako, Pastor, huwag ka na muna mangaral kasi may mga miyembro tayo na open sa pinapangaral mo patungkol sa pag-ibig. Ha? Pinapatahimik yung pastor dahil may ilang mga miyembro na na-open sa pangangaral ng salita ng Diyos? Hindi pwede yun. No? Kung ayaw nyo mapakinggan yung kabuuan ng salita ng Diyos, bye-bye. Diba? Hindi na ako magiging epektibo sa iglesia ngayon. Ayaw na makinig sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. And then, araw at gabi, nakikiusap sa mga tao na may pangluha. Verse 31, kaugnay din niya ng verse 19. Hindi naghahangad ng mga pagmamayari ng iba, hindi ko vetos yung pastor. Ano yun, mainggitin na gusto ko meron ako ng ganun. No? Kaya hindi na ako kakilala mga pastor na ganun, hindi ko na pangalanan. Ano na, kasi yan kita ko dun sa, gusto ko meron din akong ganun. Dapat di mo naman sinasabi sa iba yun. Kukwento mo pa. No? Sabi, hindi naghahangad ng pagmamayari na hindi ka dapat probetos. Diba? Kung meron ka mang desire sa gusto mo magkaroon ng ganong klase ng sasakyan, hindi pag-pray mo sa Panginoon, huwag mo na ikwento sa iba na, gusto ko nga yung sasakyan na gano'n. Hindi ko kwento yun. Bibigyan mo ng Panginoon, bibigyan ka. Kung hindi. Diba? Magkabayo ka, magkalesa ka na lang. And then, 34 to 35 yan. Nagtatrabaho upang masuporta ng sarili at makatulong sa iba upang maging halimbawa ng tinuro ni Jesus na mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap. Yun yung nagte-tent making siya. No? Kulang yung suporta ng church. Hindi yung pastor dahil kulang yung suporta ng church, hindi kulang din yung gagawin ng paglilingkod sa church. Pero hindi ganun pastor No? Kunti ng support. Anong gagawin ngayon ng mga tao ng pastor? Hindi kunti rin yung paglilingkod na gagawin ko. Yung nangaabot ng kanilang makakaya na ibigay sa akin. Alam niyo, nakakatawa po yun, pero meron talaga mga ganong klaseng pastor. Kumbaga iniipit yung service niya sa church kasi konti lang yung support niya. Lahat po tayo haharap sa huling paghuhukom ng Panginoon, pagbalik niya. At doon makikita natin lahat na expose yung mga ganong klase ng mga sikreto.
sabi ni Pablo, malinis sa aking konsensya, naglingkod ako ng buong katapangan sa inyo, kahit na kailangan ko magtrabaho para suportahan yung pangangailangan. Kumbaga, hindi naging hadlang para kay Pablo yung kaunting suporta ng iglesia sa kanyang paglilingkod. Full blast pa rin yung kanyang paglilingkod kahit na hindi sapat yung suporta ng church. Pero ideally talaga, dapat ang church, pagka kaya niya na, bigyan niya yung lahat ng pangangailangan ng kanyang pastor para wala na siyang iisipin sa kanyang pangangaral, pag-aaral. Diba? So yung sapat na pangangailangan ng pastor, kung kaya ng church. Pero kung hindi kaya ng church, hindi dapat binabawasan yung paglilingkod. No? Okay, hindi masaya sa paglilingkod yung pastor. Full blast pa rin. Dahil ang paglilingkod natin, para sa Panginoon. Hindi para sa pakinabang. Okay? Acts 20, verse 28, 31, 35. Ano yung mga tagubili ni Pablo sa mga elder sa Efeso? Una, pag-ingatan ng sarili at ang buong iglesia. Hindi lang po church yung pinangangalagaan ng pastor, sarili niya rin. Kasi pag natisod yung pastor, nahulog sa kasalanan, lalo na scandalous sin, hindi na siya pwedeng magpastor. Siyempre, sino muna maapektuhan ng whole church? Nawawalan sila ng pastor. Marami ng church nangyari gano'n. Nahulog yung pastor sa immorality. Siyempre, disqualified na siya maging pastor. Yung church ngayon, nakalutang, walang pastor. At meron tayong nakilalang pastor sa Maynila. Ganun, tagal nila walang pastor. Pinipahinga natin sa prayer meeting. Meron na silang pastor ngayon, pero tagal nila nagbibigay. Nahulog yung pastor. Dapat pangalagaan ng pastor yung sarili niya. Hindi siya mahulog sa kasalanan. Then, pangalagaan ng buong iglesia, of course, magbantay sa panganib ng bula ang tagapagturo at magbigay ng babala. So, pastor, dapat ang unang nakaka-detect ng false teaching at nagbibigay ng warning sa church. O trabaho ng pastor, halimbawa mayroong sumisikat ng mga false teaching sa social media, parang natin ngayon. Trabaho ng pastor na ipaalam sa iglesia na itong turo na ito, na sikat ngayon sa Facebook, maling turo. Halimbawa yung babae nagsasalita na alam niyo ba na ang Diyos ay nagsusuri sa mga Christian? Parang niyo ba yun? Mali po yun, ha? Hindi pa nagsusuri ang Diyos sa mga Christian. Dahil ang Diyos ay walang kasalanan, siya ay banal. Tayo makasalanan. Pagamat Christian tayo, nasa atin si Kristo, nasa ilalim lang tayo ng Diyos ng bika. Tayo ang dapat humingi ng tawad sa Diyos at hindi siya ang hihingi ng tawad sa atin. Parang gusto niya ipakita na ang Diyos ay hindi siya mayabang, nagpapakababa siya, diba? Hindi niya pinipilit yung kanyang karapatan. Sabihin mo sa ibang paraan yun. Huwag mo sabihin na ang Diyos ay humingi ng tawad sa mga mananampalataya. Mali eh. Diba? Dapat pastor nag-bring sa attention ng church. Tulungan ng mga mahihina. Verse 35. Ang counseling, oversight. Maging mapagbigay. Hindi po yung pastor lagi naghihintay na bibigyan siya, no? Dapat kung haabot ng kanya makakaya, dapat buong nagbibigay din siya. No? Sa mga miyembro ng iglesia o sa mga tao na nangangailangan. Okay? 3 or 4. Conclusion na tayo. Just to close or to wrap up this lesson. Pakibasa. Matilin. Conclusion. Ang paglingkod bilang elder o pastor ng sa iglesia, isang mahirap at mapaghanap na katungkulan sa nangangailangan ng matapang. Ng pagtuturo, pangasiwa, pagbabatay mula sa mga maling turo at pagpapakita ng Pagbabantay. Ay, sorry. Nawala yan. Pagbabantay mula sa mga maling turo at pagpapakita ng halimbawa ng banal na komunidad. Ayan. So generally, yan yung expectation dapat ng church sa mga pastor na katulad ko. Ang pagpapastor po ay masarap nang matawag ng pastor eh. Yung iba, yun na ang habol. Matawag silang pastor ng church. Pero yung requirement at yung expectation, napakabigat. No? Unbearable eh. Kung tutusin, yung requirements. Imagine kung constantly dapat ganyan yung nakikita sa'yo. Ang hirap niyan. No? Kaya ang prayer ko po lagi, magawa akong hindi man ma-perfect, hindi ko kaya perfect yan lahat yan.
makita man lang sa akin na nagagawa ko yung mga yan. No? In the best capacity na kaya ko. At ipag-pray nyo rin po ako na hindi ko po sinasabing matagal na ako nagpapastor na gagawa ko na lahat yan. Hindi. No? Ang pagpapastor ay isang learning process, no, na matatapos lang pag namatay na kami. Habang buhay kami, we are learning, no, we are changing for the better, no, we are developing, we are improving. At katulong ng mga pastoral church, no, kung may nakikita kayo, pastor, di mo nagagawa ito. No? Sabihin niyo sa akin personal, huwag niyo naman ipopubliko kayo Facebook. Yung ginagawa niyo sa Facebook, no? Anonymous member, sabihin. Tapos maglalagay doon ng dialogue tungkol sa pastor niya. Tapos anonymous member sasagot. May mga pag-ganun-ganun pa, hindi natin kailangan ng ganyan. No? Kasi yan ay kaduwagan. Kung talagang mahal mo yung pastor at nakikita mo kailangan niya ng improvement, ikaw usapin mo. Diba? Na, pastor, nakikita mo na wala kang kabananan sa pamumuhay mo. Mag-retire ka na sa pagpapastor. Sabihin niyo ng personal. Huwag niyong daanin sa Facebook. Kasi paano kung talaga matigas ang puso ng pastor sa kasalanan, sabihin niyo, hindi ako ganyan. Hindi wala rin. Walang saysay din yung ginawa mong pagpaparinig sa Facebook. Kung mas mainam na kausapin ang personal, na mahinahon, mag-pray mo muna. At pagka ayaw talaga makinig ng pastor, sabihin mo na sa church yun. Ganito yung pastor natin. No? Hindi nakikinig, no? Sa payo at paalala sa kanyang mga kakulangan sa iglesia. May tanong kayo? Wala si Ate Girlie, wala naman magtatanong? Tanong kayo! Any kahit clarification na hindi ko naintindihan yung pastor sinabi mo, paliwanag mo. Meron ba? So ako bilang pastor ng iglesia ito, ay nagpapasakop sa lahat ng mga pinag-aralan natin. No? Kung nakikita nyo na ako'y may kakulangan o may kailangan i-improve, sabihan nyo ako, kausapin nyo ako, tawagan ninyo ako. Para makita natin yung ating point of improvement sa ating paglilingkod. Kasi lahat ito nakasulat sa Biblia. Hindi pwedeng sabihin ng pastor ayoko niyan o hindi ko susundin niya, nasa Bible yan. Parang sinabi niya na rin na ayaw niya magpasakop sa salita ng Diyos, which is improper for a pastor. Okay, so kung wala na po kayong tanong, ay magpahinga na muna tayo, 3:08 sa orasan natin. So magpahinga muna tayo, 3:30, eksakto magsimula tayo ng ating afternoon service. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.